Matapos ang naganap na trahedya sa Mamasapano, muling iginiit ng Palasyo ng Malacanang na dapat isulong ng patuloy ang usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Ito ay upang hindi na maulit ang naturang trahedya at makamit ang permanenteng kapayapaan sa rehiyon. Si Rocky Ignacio sa detalye. Sa harap ng Mamasapano, incident na nindigan ng Malacanang na mas dapat mabigyan daan ng peace process sa Mindanao. Gate ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, patuloy na isusulong ng gobyerno ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law para bigyan daan ng pagbuo ng political entity na titiyak sa permanenteng kapayapaan sa rehiyon. Isa rin paraan ito ng pagbibigay hustisya sa SAF-44. Sagot ito ng Palasyo sa report na posibleng hindi mabigyan daan ng implementasyon ng peace process sa MILF sa ilalim ng Aquino administration. We will continue to fight for the Bangsamoro Basic Law. We need to continue to fight for the peace agreement that we have forged. We need to build and engage all stakeholders in our country the importance of peace in the South. That is one of the ways of giving justice to our SAF commandos who fell during Mamasapano. Dagdag pa ng kalihim, wala namang alternatibong hakbang para bigyan ginhawang maralit ang pamilya kasabay ng pagtamo ng tunay na kapayapaan sa Mindanao. It's a continuous process of engaging the peace stakeholders. Peace stakeholders have to engage the congressmen. All constituents for peace must gather together and push for a law that will provide justice and accountability and a true and lasting peace in Mindanao. We have no other alternative. Nauna nang sinabi ng Malacanang na itinuturing pa rin nilang katuwang ang MILF sa pagtamo ng kapayapaan sa Mindanao. Magkagayunman, hinihintay pa rin ang pamahalaan ng konkretong hakbang ng MILF para ipakita ang sinseridad sa peace process. Partikular na dito ang pagtukoy sa hanay ng MILF na nasa likod ng pamamaslang sa SAF-44. And let me just quote to you again. Secretary Ging Delescom, it is the sole responsibility of government to enforce the law. When crimes have been determined and those to be charged identified based on due process as embodied in Philippine laws, government will enforce the law without fear or favor. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.